So, hello again class. Engineer going here. Nagsasabing, ako mismo. Ikaw din, miss ko. Okay, so for today class, we are to discuss Module 3. So, Module 3 class is entitled yan, Methods of Analysis for Lateral Loads. Okay, so start na natin class. So yan. Technically class, meron tayong tatlong methods, no? Methods for analysis ng lateral load. So, yung unang common class, parang ang galawan kasi ng class, approximation siya. Okay? So, meron tayong unang dalawa class. Ito yung tinatawag class na portal method, tapos meron tayong cantilever method. Okay? So, technically class, yung pinaka-accurate class, meron tayong Q-factor method. So, yan yung tatlong i-discuss natin class sa module na to. Okay? So, for first step class, more or less, before tayo mag-methods of analysis ng lateral loads, okay? Technically, i-gets muna natin class kung paano mag-simplify ng loads. Kasi kumbaga class kung ganyan. Titignan nyo kasi di ba ang definition natin class ng lateral loads, yun yung mga horizontally applied loads. Okay, so titignan nyo mas horizontally applied, so lateral loads itong mga to. Okay? So isipin nyo class, pag frames kasi yan class, technically, parang truss rin to. Di ba pag truss class, di ba pag truss, hindi natin ma-analyze class, di ba? Pag nag-a-analyze tayo class ng truss member na ganyan. Okay? Di ba meron tayong load class na parang ganito? Yan. Okay? So, ang rule kasi natin class pag trusses, technically, di ba pag may method of joints tayo, kumbaga, ang gusto natin class dapat yung mga forces na yun class, naka-load lang siya sa member. Ang ginagawa natin class, eto, kino-convert natin. So, dapat ang labas nito class, no? Para mas mabilis yung analysis natin class, ang gusto natin na loading yan para ma-analyze natin lahat ng members dito class, i-convert natin yan. So, yan class, magiging ganyan. Kumbaga, ang rule natin class, di ba dapat lahat ng loadings class naka-apply dito sa joints. So, ganun yung rule natin class, di ba sa analysis ng truss. Kumbaga, para mas mabilis. Okay? So, same rule applies class kapag frames. Okay? So, ang galawan natin dito class, para mas mabilis yung analysis natin ng frame dito, dapat class, i-simplify natin class na yung application ng loads natin class, naka-apply lang siya dito sa floors. Okay? So, kung truss class, gusto natin naka-apply yung mga loadings natin sa joint. Pag frame naman class, tas lateral load analysis tayo, gusto natin class, lahat ng loads natin class, naka-apply lang siya dun sa floor levels. Okay? So, ang gusto ng problem dito class, gusto niya, i-simplify daw natin class yung lateral loadings para mabilis natin siyang ma-analyze. Okay? So, ang gagawin natin dito class, yun nga, i-convert natin class yung load into point loads, which is naka-apply dapat siya dun sa levels, floor levels natin. Okay? So, paano natin gagawin yung class? So, i-erase ko muna to. Okay? So, again, class, yun yung goal natin, no? So, again, class, no? Kung gusto ng problem, convert natin class yung loadings para ang labas class. Pero lang tayong point load dun sa floor levels. Okay? So, paano natin gagawin yung class? So, ang galawan lang dito, class, again, ganun, no? So, copy na lang muna natin. Yeah. So, example 1.1 muna tayo. Okay? Titingnan natin class, plain yan, super simple class. Parang ganyan. Okay? Meron tayong fix dito class, tapos fix dito. Second floor level natin. Okay? So, again class, meron tayong ganito dito. Buo class na distributed load, no? Okay? Tapos class, meron tayong ganyan. Tapos meron tayong maliit dito. Okay? So, gusto natin mangyari class, again, ang endgame natin class, dapat ang maging itsura niyan ganito. Yan. Okay? So, meron tayong forces dito. So, paano natin kukunin class yung values ng mga red na yan? So, para simple class, tawagin natin itong A, ito class si B, ito si C, ito si D, ito si E, ito si F. Okay? Paano natin kukunin class yung values ng A, B, C hanggang F? So, ang pinaka-key dito class, dapat alam nyo lang kung paano kumuha ng tributary with. So, kumbaga class, pag pinag-uusapan natin itong floor na to or yung roof deck, okay? Saan dyan class yung coverage ng roof deck? Kumbaga, ano yung tributary width niya? Ano yung tributary area niya? Kumbaga, okay? So, itong second floor naman class, ano yung tributary area na? Itong ground floor, ano yung sakop niya? Kumbaga, ano yung coverage nila?
Okay? So, ang pinakagalawan dito, class, kung titignan mo, meron tayong floor level, no? Ang coverage niyang class is yung kalahati, midway class nung kadikit niyang floors. So, kung titignan natin, class, itong roof deck class, tapos yan, di ba, magkadikit silang floor. So, maghahating kapatid lang sila dyan. So, lahat dito class ng nasa taas, sa roof deck, lahat class na nandito sa second floor. Okay? Same dito sa baba class. So, ang pinaka-basis natin dito kasi is yung lowest floor. Depende pala kung anong side yung pinag-uusapan natin class. So, pinag-uusapan natin side class yung left side, ang hatian nila class dito sa gitna. Kapag pinag-uusapan naman natin class is yung right side, ang hatian nila is yung gitna nun. So, parang ganun class yung pinag-uusapan natin. Gets ba? Okay? Pag hinati natin dito class, pag ganyan, sabihin na natin ganyan, yung force kasi pinag-uusapan natin, no? So, lahat class nandito, so again, di ba, ang hatian nila class something ganito. Yan. Okay? So, lahat class na nandito, sakop yung second floor, lahat class ang nasa baba kay first floor. Parang ganun yung tributary width nila class or ano yung coverage. Okay? So, maghahati lang sila class nung kadikit niyang floor. Gets ba? Okay? So, ang gusto natin class again, so ang parang galawan natin class, para makuha natin si A class, hatiin natin dito. So, si A kasi class, di ba yan yung nag-a-apply class dun sa roof deck. So, kunin lang natin class kung ano yung resultant nito. Yun na class yung value ni A. So, same class kung dito, di ba hatiin natin yung class? So, yung buong to class, ito na yung value ni B. So, ito class yung buong yan yung value ni C. Gets ba? Okay? So, unahin natin class kung paano kunin yun. So, si A. So, andito naman class yung ano, no? Dimensions, hindi kayo susulat. So, para makuha natin si A class, kukunin lang natin kung ano yung value. So, ang value nito class is 10, di ba? Ito rin class 10, ito rin class is 10. Okay? Para natin kukunin yung value ni A class, again, so, kukunin lang natin class yung area nito. So, again, i-drawing ko lang, no? Ganyan. So, ito class yung value ni A. So, kunin lang natin yung area yan kasi, di ba, para makuha yung resultant niyang class, kunin lang natin yung area niya. So, ang area niyang class, kung titignan yung rectangle lang siya. So, ang galawan lang dito class is base times height. So, ang base niya class, di ba, is as in yung ito. So, ang base niya kasi is yung kalahati ni 3. So, 1.5. Okay? Times yung height na class is 10. So, ang value na natin class dito sa A, 15 kilonewton. So, ganun lang kasimple. Okay? Para makuha naman si B class, kukunin natin yung area nito. So, B class is equal to base. So, again, ang base natin class is meron tayo ng 1.5, di ba? Kalahati ng 3 dito. Okay? Meron tayong 1.5 plus yung kalahati naman class yung nasa baba. So, 2. Okay? Times class yung 10. So, meron tayo dito class 35 kilonewton. Okay? So, lastly class, para makuha natin si C, so kunin lang natin yung area nun. So, ang area niyang class, titignan natin sa kalahati ng 4. So, meron tayo ng 2 times yung 10. So, meron tayo dito class 20 kilonewton. Okay? Gets ba? So, next class dito, si D, E, tsaka si F naman class, medyo complicated siya. Complicated in a way kasi class na hindi parang dire-diretsong ganyan. Okay? So, same galawan tayo class. So, hatiin lang natin. So, more or less class yan. So, ang coverage ni D class ito, ang coverage ni E naman class hatiin natin doon. Okay? So, lahat ng nandito class, yan, covered ni D yan. So, titignan natin class, simple rin lang siya, no? So, D lang class. So, yung kalahati lang class ng 2.5, I mean 3. Kasi yung buong floor na to class is 3. Okay? So, dapat class kalahati ng 3 is 1.5 times class yung force na nandun. So, 10. Okay? So, meron ulit tayong 15 dito. Okay? So, para naman kay E class, kung titignan natin, ito na yung coverage ni E. So, ang galawan lang natin dito class, isosolve lang natin kung ano yung sakop ni E. Okay? So, kung titignan nyo dito class, di ba maghahati sila dito? So, ano class yung yan? Tapos kung hatiin natin dito class, ano yung nandito? Yan. Okay? So, ganun lang yun class. So, titignan natin class, unahin natin itong nasa taas, no? So, yung distance na yan class, kung titignan nyo, maghahati sila, di ba class? So, yung distance na to, so, yung distance na yan class, 1.5. So, kung titignan natin class, 1.5 to, or like, yeah. So, 1.5 rin yun. Okay? So, naiwan dito class, kung titignan nyo, ang width lang nito class is 1. So, meron tayo class ng 1. Okay? Times yung 10. So, yun na class, ito na yung resultant class yung naiwan dun. Okay? So, i-add lang natin class yung nasa baba.
So, ang problema lang natin dito class, ano yung width nito? So, pag nakuha natin class yung width niyan, i-times lang natin by 10, yun na yun. Okay? So, titignan nyo class, di ba, ang nandito class is, meron tayong 3.5. So, kumbaga yung height ng floor na to class, 3.5. So, ang kalahati class ng 3.5, ang kalahati ng 3.5 class, so kalahati ng 3.5 class is 1.75. Okay? So, 1.75 class, more or less ito, is equal to 1.75. Okay? So, minus 1 class. So, ang natitira dito class, 0.75. So, 0.75 times 10. Okay? So, makukuha natin class E is equal to, so, pag pinag-solve natin yung class, 17.5 kilonewton. Okay? Lastly, class is yung F. So, yung F class, kailangan lang natin kunin class ko kanina iwang width doon. So, titignan natin class, di ba, 1.75 yan. So, 1.75. So, 0.75 lang yun nandito. So, 0.75 plus minus yung 1.5. So, 0.75 rin. So, meron tayo 0.75 plus times yung 10. Okay? So, equal na yung class ka 7.5 kilonewton. Okay? Ito na kasi yung mga sagot natin. So, kung titignan nyo class, yung A natin yun, and so on. Okay? So, kung gusto niyo yung unit analysis class, kung titignan kasi natin, di ba, kinuha natin yung 1.5 plus, ang unit niya is meter. Okay? Yung 10 naman class is kilonewton per meter. So, titignan pag minultiply natin yung class, so magka-cancel lang yung dalawang yun, ang may iwang class is kilonewton. Gets ba? Okay? Check natin class kung tama yung sagot natin. So, kung titignan nyo, yan. So, 15 dito class, yan. So, technically class, ganito yung simplified frame natin. Okay? Ang gusto natin class para mabilis i-analyze, i-convert natin lahat para ang labas class, point load lang dun sa mga floor levels. So, kung titignan nyo ganyan. Okay? So, dire-diretso lang tayo class. So, paano naman class pag ganito? So, i-erase ko muna. So, tuloy natin class. So, this time class, sagutan natin yung 1.2. 1.2, dapat pala 3. Yeah, 3.2. Hindi ko na yung numbering mamaya. Okay? Titignan natin class, same. So, ang procedure natin class, parehas lang, no? So, i-drawing muna natin ganyan para magka-idea tayo. Okay? So, ganyan. Tapos class, meron daw tayong triangular load dito pag ganun. Okay? Dito class, meron tayong pag ganito. Yan. Okay? So, ang goal ulit natin class, ganun, may convert natin. So, more or less kung titignan nyo class, dapat meron tayong pag ganyan. So, meron tayong pag ganito class, meron rin tayong pag ganun. So, ito si A, B, C. Okay? So, meron tayong D dito class, tapos meron tayong E. So, meron tayong F. Okay? So, dating gawin class. So, ang pinakakilang dito class, dapat gets nyo kung saan yung hatian nila. Kung baga yung coverage ng floor na yan. So, dito class, sa left side muna natin, no? May natin yung ABC class. So, ang hatian nila class, kalahati lang ng floor na yan. Floor, yung floor height. Okay? So, same dito class, kalahati rin ng floor na yan. So, para makuha natin class yung value ng A, kukunin natin yung area niyan. Para makuha natin class yung value ng B, kukunin natin yung area nun. Para makuha natin class yung value ng C, kukunin natin yung area nito. Okay? So, titignan nyo class, kailangan lang natin kunin ito. So, alam natin class, di ba, ito is 10. Okay, so same doon class 10. So, problema natin class, kailangan natin kunin yung point na yan. Ay, hindi pala yan. Okay? Ang kailangan pala natin kunin class is yung dun sa hatian nila. Kasi di ba kukunin natin class yung areas niyan. So, titignan natin class, no, kung ito yung hatian nila, yan. So, yan. Dito maghahati. Kalahati nito class is kalahati nun, no? So, kailangan natin kunin class kung ano yung values nung nandito. Yan. Okay? So, kung titignan natin class ang hatian nila dyan. Yeah. So, ito class, since 3 to class, so maghati. So, ito 1.5, ito 1.5. Okay? Ito class, kung titignan natin 5, so ito 2.5. Okay? So, kailangan natin kunin yan class. So, pangalanan na lang natin to class na ito. So, pangalanan natin to class na Y. Okay? So, ito class is Z.
Yan lang naman yung kailangan natin. Okay? So, yun. So, paano natin kukunin yung class? So, titignan yung class para magulang natin yung values mo nandun. Similar triangles lang tayo. Okay? So, kung titignan nyo, meron tayo ng y. So, parang yung height class. So, ito ko lalagay, no? So, yung y class over yung distansya from vertex 1.5. Okay? So, equal yung class. So, para makuha natin yung z, tapos yung partner niya class. Ang partner is 1.5 plus 1.5 plus 2.5 plus 3 plus 5.5. Okay? Tapos class yung kwan natin. So kung titignan nyo class, meron tayo nung 10 doon. Tapos meron tayo nung buong to. So yung buong to class is 3 plus 5, 8. Okay? So isosolve natin class yung y. Yan. Tapos makukuha na natin yung z. So yung y natin class 1.875. Okay? Kilonewton class per meter. Yung z naman natin class is 6.875 kilonewton per meter. Okay? May mali tayo dito. So, yun na yun. Pwede na tayong kunin class yung A, B, C, A, B, tsaka C. So, para sa A natin class, so kunin lang natin yung area nung nandito, no? Yan. So, since alam naman natin class kung ano yung point na yun, so, yan. So, meron lang tayong 1/2 class. Yung base natin class is 1.5. So, yung height natin class yun yung Y, di ba? 1.875. Okay? Yeah. Tapos class yung B naman. So para makuha natin yung B class, kung titignan nyo yung area niya kasi is trapezoid. Okay. So area ng trapezoid class, di ba, 1/2 base 1 plus base 2. So ang base 1 natin class is yung 1.875 plus yung base 2 natin class yung Z. So 6.875. Okay. Times yung length. So ang length natin class is ito. So yun yung 1.5 plus yung 2.5. So makuha natin yung B. Okay. So sino namang class kung titignan nyo, so trapezoid pa rin tayo class, pero yun yung lower na. No? So same class, 1/2, base 1. So ang base 1 natin class yung Z, 6.875. Okay? Plus class yung base 2 natin na 10, times class yung length. So ang length natin dito class, kung titignan nyo, 2.5 pa rin. 2.5. Yan. Okay? So i-calculate lang natin class. Yeah. So meron tayo ng 0.5 class times yung 1.5 times yung 1.875. So, ang sagot natin sa A class, meron tayong yan. Meron tayo plus 1.4. So, i-gawin na natin 3 decimal places. Okay, 4 para super exact. So, kilonewton. Okay? Tapos, kung ikakalculate natin yung class, meron tayong 17.5 kilonewton. Okay? Tapos, yung C natin class, meron tayong 21.0938 kilonewton. Yeah. Okay? So, medyo kailangan natin mag-erase. So, i-check na lang natin class para mabilisan, no? Kung ano yung sagot. So, correction dito class. Medyo mali ito, no? Oo. Kasi tama naman tayo dito class, di ba? Yung y natin class is yun. So, yeah. So, i-correct ko lang to. Palitan ko na lang sa module to si re-upload ko. Okay? So, there. So, sagutan naman natin class yung DE tsaka yung F. So, for this class, i-erase ko muna, no? Para mayroon tayong space. So, yan. So, proceed tayo class. So, this time, kukunin naman natin class si D, si E, tsaka si F. Okay? So, para sa D naman class, kung titignan natin, yeah, dating gawin. So, kailangan mo lang kunin class yung coverage niya. So, ang coverage class nung D is ito. Ang coverage naman class nung E, maghahati lang sila dun. Okay? So, kung titignan nyo class, walang naiwan actually dun sa F. So, pwede nating sabihin class yung F na to is equal na to 0. Kasi wala namang force class na nag-a-apply dun sa coverage area niya. Okay? So, F class is equal to 0. Problemahin na lang natin class kung ano yung D tsaka yung F. Okay? So, titignan natin class again, gawin ulit natin dun. So, yun yung hatian nila, no?
So, ang problema natin class is ano to? So, simpleng algebra yan class. Kung titignan kasi natin, di ba, sakto kasi ito 10 tapos yun. So, matik class, ito 5 kasi gitna siya. Okay? So, para makuha natin yung D class, triangle siya. So, kunin natin yung area nun. Yeah. So, ang area yan class is 1/2. Ang base natin class is yung kalahati ng 3. So, 1.5 times yung height natin class na 5 is equal to. So, meron tayong 3.75 kilonewton. Okay? Para naman class sa E, so sa E, kailangan lang natin kunin class yung area nun. So, titignan nyo class, meron tayong isang trapezoid tapos isang triangle. Okay? So, natin yung class yung trapezoid, so meron tayong 1/2 class. Ang base 1 natin class, diba, is yung 5. Ang base 2 natin class is 10. Okay? Times class yung length. So, ang length natin class kalahati ng 3, so 1.5. Okay? So, i-add natin class yung area ng triangle na to. So, triangle yung class, 1/2. Ang base natin class is yung kalahati ng 4, so 2. Times yung height na class na 10. So, meron tayong sagot dito class. E is equal to 21.25 kilonewton. Okay? So, check natin yung mga sagot natin class. So, titignan natin yung sagot natin class is, tama. So, again class, i-edit ko na lang ito mamaya. Okay? Ang sagot natin dyan class is yung 1. Yung sagot natin kanina, 1 point something. Okay? So, ganun yun. So, i-erase ko lang ulit. So, tuloy natin class. More or less class, ang first step natin is yung portal frames. Pero before yan class, again, di ba meron tayong tatlong method class? Sa analysis class ng frames with lateral loads. Okay? So, unang class, again, meron tayong tinatawag class ng portal frame. Okay? 2 class, meron tayo ng cantilever. Cantilever. Okay? Tapos class, meron tayo nung last, meron tayong tinatawag class na Q-factor method. Okay? Technically class, ito yung tatlong methods natin. So medyo i-differentiate lang natin class para may intro tayo ng konti, no? So more or less class ang portal frame. So itong dalawa class, technically sila class approximation sila. So tanggap nila class hindi sila exact. Okay? Ito class more or less mas accurate. Sabihin na natin accurate. Okay? So yan. So technically class, differentiate natin ng konti. So kung titingnan nyo class, para ma-compare lang natin. So yung portal frames class, ang parang nangyayari kasi sa kanya class, ang ginagawa niya is nag-a-assume siya ng column stiffness. Okay? Cantilever naman class, kino-consider niya yung considers column stiffness. Okay? Tapos ito namang class considers members. Pag sinabi natin members class, kasama na dyan yung column, tapos yung beams. Okay? So, ang gagawin lang natin dito class, para ma-differentiate, magka-idea kayo class, is parang sabihin natin ano yung pinaka-accurate. Okay? So, sa definition sila class, alam natin class na ito, yung Q-factor class mas accurate sa cantilever, tapos yung cantilever class mas accurate sa portal frame. So, technically class yung portal frame natin, siya yung sabihin natin pinaka-less accurate. Okay? Siya yung super approximation class. Kasi class ang portal frame, nag-a-assume na siya class ng stiffness ng column. Pag sinabing stiffness class, parang ito yung durability. Parang yan class yung resistance niya, yung ability to resist deformation or deflection. Okay? Parang gano'n siya katibay. Sa portal frame class, ina-assume na lang yun. Kumbaga, regardless class kung ano yung section class ng columns natin, parang mag-a-assume lang siya. Okay? Kaya siya class yung less accurate, yung least accurate. Okay? At least si cantilever class, ina-assume niya class or kino-consider niya kung ano yung cross-section class or stiffness ng columns. Okay? Tapos Q-factor naman class siya yung pinaka-accurate class kasi kino-consider na class kung ano yung stiffness ng lahat ng columns tapos lahat ng beams. So yan. Okay? Yeah. So yun yung intro natin class. Simulan na natin class sa... Ay, hindi.
Wala na natin class sa portal frame. So, i-erase ko muna to, no? Yung class, start natin sa portal frames. Okay? So, pinaka-definition natin class ng portal frame. Okay? So, ang portal frame class is essentially a structure, a rigid structure class consisting of two uprights connected by a third member at the top. So, kung titignan nyo class, ang pinaka-itsura ng portal frame, ganito lang. Yan. Ito class ang isang portal frame. So, three-membered frame siya class, yung dalawa vertical, tapos may isang horizontal sa taas. Okay? So, ang portal method class, so ginawa siya ni A. Smith noong 1915. Okay? So, technically class, pinaka maganda siya for relatively low buildings. Okay? So, technically class kasi nga, siya yung least siya yung least accurate. So, applicable lang siya class, pinaka best suited siya class for low-rise buildings. So, pag sinabing low-rise class, technically, mga 6 stories and below. Okay? Yeah. So, so meron daw tayo class yan. Ang unang assumption sa kanya class, yeah. So ito yung unang assumption natin class, no? Yung interior column would represent effect of two portal frames. Tapos yung exterior column daw class, yeah. So ang ginagawa natin class parang ito. So pinaka-concept class ng portal frame, okay? So kung wari class meron tayong ganyan, di ba? So ang gagawin daw natin class, parang i-consider lang natin yung portal frame, di ba? Ang definition natin ng portal frame class is ganito. So parang consideration natin class sa frame na to, dalawang portal frame yan. So, parang yan class, ang consideration natin ganito. Okay? So i-consider natin class, pag kinat natin yung, parang meron tayong tinatawag na column shears. Okay? So ganyan. So ang column shear na natin dito class, yan. Per column yung usapan natin. Okay? So titignan nyo class, ito, meron tayong shear, yeah, V. So dito naman sa interiors class, more or less, yan yung unang assumption natin, no? So meron daw, i-consider natin class na ito, parang dalawang column siya. So meron tayong dalawang shear. So ang shear natin class dito, 2V. Okay? So yun yung pinakaunang assumption natin class. Yung parang yung unang galawan natin class sa portal method, portal frame method. Okay? So yung mga exterior columns class, rin-represent niya, isang column lang yan. So yung shear natin dito class is isa lang. So V. Okay? So pag exterior class, V. So lahat ng interior class, again, titignan nyo, parang ang tingin natin class, dalawang column yan. So dapat dalawa yung shear natin. Okay? Technically class, ganun yung pinaka-concept ng portal frame method. Lahat class ng interior columns, meron siyang shear na 2V. Okay? Lahat class ng exterior column, meron lang siyang shear na V. Gets ba? Okay? Technically class, parang ganito yung pinaka-concept natin, no? So, ang i-consider natin lagi class is parang meron tayong frame na ang support siya kasi is fixed support. Okay? So, ito naman yung explanation ng second assumption natin. So, again, first assumption natin yung class ng interior column, ang shear niya class is 2V. Okay? Pag exterior column class is V lang. Okay? So, kung titingnan nyo kasi class, i-analyze natin again ganyan. No? I-analyze natin class yung frame na fixed yung supports niya. So kung titignan nyo class, pag ina-analyze natin yan, ang labas nito class, ganito yung moment diagram niya. Okay? So pag kung i-observe natin class yung moment diagram niya, parang yung gitna class yung yan. Tignan nyo yung F, yung E class. Tapos yung G. So yung class yung gitna, di ba? Kung titignan yung E, yung F class, tapos yung G, zero yung moment niya. Okay? So doon class hinugot yung parang second assumption natin. So ang second assumption natin class, kapag ganyan daw, kapag yung frame, so ang lagi ko consider kasi natin class in a way, baka sa yun naman sa normal class, is yung frames class, yung support is fixed support. Okay? So kung titignan nyo class, meron tayong tinatawag na inflection points. Or, diba, yan yung tawag natin sa E, yung F tapos yung G class. Point of inflections. Or like, yeah. Kung saan nag-change class yung slope ng moment diagram. Okay? So doon daw class sa E, sa F, tapos sa G. So ito na yung second assumption natin class, no? I-consider natin class na yung nandun class, yung mga gitna. So yung gitna class ng beam na tapos yung columns na yung class. Maglalagay tayo ng internal hinge. Bakit class?
Kasi 'di ba kasi pag internal hinge, meron tayong zero na moment. 'Di ba gano'n ang labas class? Pag meron tayong internal hinge, ibig sabihin zero yung moment do'n. So 'di ba na-prove nga natin class nung inanalyze natin yung frame na 'to class, okey? Ganito yung lalabas. So it is safe to say class na puwede tayong maglagay class ng internal hinges midway class nung mga members, okey? So parang ganun yung explanation class. So again, first assumption natin class, 'di ba? Lahat class ng interior column, meron siyang 2V na shear. Lahat class ng exterior column, meron tayong V lang na shear. Okay? So kumbaga kasi class 'yan. So yung second class again, 'di ba? I-consider natin class midway. Midway ng members class, maglalagay tayo ng internal hinges. Kasi class, 'di ba, parang iti-take natin class ang moment diagram nito class pa ganyan. So parang ganun yung moment diagrams niya class. Okay? So safe to say class, pwede tayong maglagay ng internal hinges dun sa midway. Kasi class, di ba, yun nga, na-prove natin class na sa mga gitna rin lang class,